Hello mga boss and welcome back muli sa ating YouTube channel. Ang vlog natin ngayon mga boss is regarding dito sa K-Finder para po sa mga susi ng ating mga motor, lalong-lalo na po pagka madalas nyong nakakalimutan kung saan nyo po nilagay yung ating mga susi ng motor. Sobrang dali lang gamitin ito mga boss. Ito magsasample po tayo. Kunwari nawawala yung inyong susi sa inyong bahay or hindi nyo alam kung saan nyo nilapag. Papatunugin nyo lang, yun, mahahanap nyo na, maririnig nyo na kung nasaan nakalapag yung inyong susi. And also mga boss, may find location din po ito, parang GPS. Kunwari, naiwan nyo po sa malayong lugar yung inyong susi na may key finder, buksan nyo lang yung location and then ipapakita ng apps kung saan yung exact location ng inyong susi. So, yan po yun. Ang maganda dito mga boss sa K-Finder po natin, two-way locator po ito. Ibig sabihin, yung cellphone po natin, pagka hindi natin alam kung saan natin nailapag sa inyong bahay, pwede rin po niyang patunugin yung inyong cellphone. So, ito mga boss, yung susi na lalagyan po natin ng K-Finder. Paano ba natin i-install sa ating cellphone? Ito, i-unbox muna tayo bago natin po ipakita kung paano natin in-install. So, sa ating cellphone, punta lang tayo sa ating Play Store and then i-search po natin yung iSearching na app and then i-download po natin. So, bago natin i-pair sa iSearching app itong K-Finder, kailangan ma-power on na natin. So, long press lang po yan. Tutunog ng 2 beses. Ibig sabihin, naka-power on na po yun. Eto na guys, i-open na natin yung iSearching app sa ating cellphone para allow na natin yung take photos and then yung location and then record audio. I-press lang po natin yung while using this app para po mapunta na tayo sa pinaka-menu ng iSearching na application. So, ito po yun. So, ito na guys, i-prepare na po natin yung K-Finder. I-press lang po natin yung plus sign and then para ma-allow po natin yung location services. Exit tayo dyan and then press po ulit tayo sa plus sign para ma-allow po natin yung Bluetooth. So, after that guys, i-search po ng application yung K-Finder. So, yan na po, na-search niya. And then, so, unconnected pa po yan guys, no? So, i-press po natin yung unconnected para mag-connect po sa K-Finder. Pagka napalitan na po ng alarm yung words na unconnected, meaning, connected na po yung K-Finder po natin and pwede na po nating matesting. So, ito po yun. I-press po natin yung alarm, tutunog po automatic yung ating K-Finder. And then, hindi lang yun guys, no? Pagka nawawala din yung ating cellphone, pwede rin po nating patunugin yung ating cellphone. Press lang po tayo sa K-Finder ng 2 beses. So, yun. Tutunog po yung ating cellphone. So, pwede rin po nating palitan yung ringtone. I-press lang po natin yung settings and then i-press po natin yung ringtone sa bandang baba. Itong, yan, sa lower portion. And then, marami po tayong mapagpipilian po dyan. Kaya naman ito, testing po natin. So, yung ringtone guys, no, dito lang sa cellphone siya napapalitan. Pero yung K-Finder po natin, yung tunog nun, fix na po yun kung ano po yung naka-default po doon. Yan. So, yun, madami po. Yan po yung default. Siya nga pala mga boss, sabihin ko lang po na 2 klase yung iSearching application. Ito yung isang application, kulay blue yung logo and then yung gamit po natin, yung kulay yellow yung logo ng menu. So, ibig sabihin po, baka mamaya hindi compatible yung nabili nyo pong K-Finder sa dinownload nyo pong iSearching application. I-search nyo po yung isa or i-try nyo po yung isa. So yun, hanggang dito lang yung ating vlog mga boss. Sana nakatulong po sa inyo itong vlog po natin. Hanggang sa muli, bye!